Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapwa nating uhaw, sa mga kwentong pumupunit sa puso. Muli, ako po ang inyong kasama, ang inyong lingkod, na maghahatid sa inyo ng isang salaysay na susubok sa inyong mga damdamin. Sinasabi nilang nabibili ng pera ang lahat. Pero paano kung ang pinakamahalagang bagay sa mundo ay ang mga sandaling hindi kailanman mabibili ng salapi? Halina't pakinggan natin ang kwento nila, Dumakulem at Hiraya. Closed. The deal is closed. Ang mga salitang iyon ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa aircon ng kanyang penthouse. Mula sa ika-6 na pong palapag ng pinakamatayog na gusali sa distrito ng Ginto, pinagmasdan ni Dumakulem magtanggol ang mga ilaw ng Makati na parang mga diamanteng isinaboy sa itim na tela ng gabi. Bawat kumikinang na tuldok ay simbolo ng kapangyarihan, ng yaman, ng tagumpay. Lahat ng iyon, sa isang salita niya lang, ay kaya niyang angkinin. Binitiwan niya ang telepono sa lamesang gawa sa salamin at marmol. Tagumpay. 1 bilyong piso ang pumasok sa kanyang kumpanya sa isang tawag lang. Ngunit sa kanyang dibdib, walang kahit anong init, walang kagalakan. Tanging ang pamilyar na pakiramdam ng kawalan. Dumaan ang kanyang tingin sa isang sulok ng malawak na sala. Doon nakatayo ang isang kuna na gawa sa pinakamahal na kahoy na papalibutan ng mga laruang hindi pa nagagalaw. Sa loob niyon ay natutulog si Sinag, ang kanyang 9 gulang na anak, ang kanyang nag-iisang proyektong bigo. Hindi niya ito tiningnan. Sanay na siyang iwasan ng tingin ng kuna na para bang isa itong paalala ng isang pagkakamali sa kanyang perpektong ledger. Ang katahimikan sa penthouse ay nakakabingi. Isang katahimikang binayaran niya ng milyon-milyon. Ngunit ngayon ay parang sumpa. Isang katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan. Pumasok si Manang Fe, ang kanyang matagal ng kasambahay. "Sir, narito na po ang aplikante para maging tagapag-alaga ni Sir Sinag," mahinang sabi nito. "Papasukin mo." Maikling utos ni Dumakulem, hindi inaalis ang tingin sa mga ilaw ng syudad. Isang babae ang pumasok. Simple ang kanyang kasuotan. Malayo sa mga babaeng nakakasalamuha niya sa mga business meeting at sosyal na pagtitipon. Walang alahas, walang mamahaling pabango. Nang mag-angat ito ng tingin, nakita ni Dumakulem ang isang pares ng matang may kakaibang bigat, isang halo ng kalungkutan at hindi masabing katatagan. "Magandang gabi po," sabi ng babae. Ang boses niya ay mahinahon. "Ako po si Hiraya Valencia." "Maupo ka," sabi ni Dumakulem. Itinuro ang isang upuan sa kanyang harapan. Hindi niya ito tinapunan ng tingin. Kinuha niya ang isang folder sa mesa. "Nabasa mo na ang kontrata? Ang non-disclosure agreement?" "Opo, sir." "Malinaw ba ang mga patakaran? Bawal mag-post sa social media, bawal kumuha ng litrato, bawal magkwento tungkol sa kahit anong makikita mo sa pamamahay na ito." "Malinaw po," sagot ni Hiraya. Ngunit napansin ni Dumakulem na ang mga mata nito ay hindi sa kanya nakatingin, kundi sa direksyon ng kuna ni Sinag. Isang bahagyang inis ang gumapang sa dibdib ni Dumakulem. Lahat sila ay ganyan. Nagkukunwaring may pakialam sa bata, pero ang habol lang ay ang sweldo. "Ang trabaho mo ay simple lang, Miss Valencia," sabi ni Dumakulem, may diin sa bawat salita. "Sundin ang lahat ng sinasabi ng mga therapist, ibigay ang mga gamot sa tamang oras, at higit sa lahat, huwag mo akong gambalain." Tumango si Hiraya. "Naiintindihan ko po, pero maari ko po bang makita ang bata?" Nag-init ang ulo ni Dumakulem, pero pinigilan niya ito. Kailangan niya ng mag-aalaga. Pang-14 na ito sa loob ng 2 taon. Tumayo siya at lumakad papalapit sa kuna, at sumunod naman si Hiraya. Sa unang pagkakataon sa gabing iyon, pinilit ni Dumakulem na tignan ang kanyang anak. Maputlang balat, payat na mga braso at mga matang nakapikit. Parang isang manikang walang buhay.
Walang reaksyon, gaya ng dati. Ngunit si Hiraya, lumuhod ito sa tabi ng kuna. Hindi niya hinawakan ng bata. Tinitigan niya lang ito at sa mga mata ni Hiraya, may nakita si Dumakulem na hindi niya maintindihan. Isang emosyon na matagal na niyang kinalimutan. Pagkaawa, pangunawa. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, isang mahinang himig ang narinig ni Dumakulem. Kumakanta si Hiraya, isang lumang oyayi, isang kantang pampatulog na hindi niya kailanman narinig. Nagsalubong ang kilay ni Dumakulem. Ito ay bago. Ito ay wala sa kontrata. Tumalikod siya. Manang Fe, tawag niya sa kasambahay na naghihintay sa di kalayuan. Ipakita mo sa kanya ang kanyang kwarto. Siguraduhin mong hindi niya ako naiistorbo. Opo, sir. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang opisina, narinig pa rin niya ang mahinang himig. Isang himig na parang gustong punan ang malungkot na katahimikan ng kanyang tahanan. Ngunit sa pagtalikod ni Dumakulem, may ibinulong si Hiraya sa natutulog na bata, isang bulong na para lamang sa kanilang dalawa. Hindi tayo susuko, maliwanag, katulad ng dati. Para kay Hiraya Valencia, ang bawat umaga sa loob ng penthouse ay isang ritual ng pag-asa. Hindi niya tinitignan ang karangyaan ng paligid, ang mga mamahaling muebles, ang mga obrang sining sa dingding, ang mga bintanang abot-langit. Ang kanyang mundo ay lumiliit at nagiging kasinlaki lamang ng kwarto ni Sinag. Ang mga therapist na nauna sa kanya ay may dalang mga makina at komplikadong chart. Si Hiraya, ang dala lang niya ay ang kanyang sarili. Sa halip na pilitin ang mga kamay ng bata na humawak sa mga bola, kinukuha niya ang isang dahon mula sa halaman sa paso at marahang ipinapadaiti ito sa palad ni Sinag. Ito, Sinag, ito ang dahon, bulong niya. Magaspang ang ibabaw, pero makinis ang likod. Nararamdaman mo ba? Walang tugon. Ngunit hindi nawawalan ng pag-asa si Hiraya. Sa halip na mga ingay mula sa computer para sa brain stimulation, ang ipinaparinig niya ay musika ni Mozart o di kaya'y ang sarili niyang boses na nagkukwento tungkol sa mga alitap-tap sa probinsya at sa amoy ng basang lupa pagkatapos ng ulan. Kakausapin niya ang bata na para bang naiintindihan nito ang lahat. Alam mo ba, noong bata ako, paborito kong umakyat sa puno ng bayabas. Lahat ng ito ay tahimik na minamasdan ng isang maliit na itim na tuldok sa sulok ng kisame. Ang CCTV camera, isang matang hindi natutulog, isang saksing hindi nang huhusga. Isang hapon, habang abala si Dumakulem sa sunod-sunod na pagpupulong, inilabas ni Hiraya si Sinag sa balkonahe. Dama nila ang sinag ng araw. Kinuwento ni Hiraya ang alamat ng araw at ng buwan. Kaya kapag nakikita mo ang araw, Sinag, iyan ang paalala na laging may pag-asa. Laging may liwanag pagkatapos ng dilim. Hinawakan niya ang kamay ng bata. Tawagin mo lang ako, mahal. Hiraya. Sabihin mo, Hiraya. At doon, sa gitna ng kanyang pagkukwento, may gumalaw. Isang daliri. Ang hintuturo ni Sinag. Isang maliit, halos hindi mapansing pagkurba, isang kislap ng buhay sa isang katawang matagal ng tahimik. Napasinghap si Hiraya. Nangingilid ang kanyang mga luha. Sinenginag, narinig mo ako? Bulong niya, puno ng pananabik. Hinintay niya, ngunit wala nang sumunod. Kahit ganoon, para kay Hiraya, ang maliit na paggalaw na yon ay isang milagro. Isang lihim na ibinahagi sa kanila ng hangin. Isang lihim na naitago sa lente ng kamera. Kinagabihan, habang pinapakain niya ng lugaw si Sinag sa kusina, nakabukas ang telebisyon sa isang business news channel. Nagsasalita ang isang reporter. At ang agresibong pag-takeover na ito ay pinangungunahan ng walang iba, kundi ang CEO ng Buwaya Corporation. Ang tinitingalang, si Ginoong Laksamana Buwaya. Sa pagbanggit ng pangalang iyon, nabitawan ni Hiraya ang kutsara. Nagkalat ang lugaw sa sahig. Ang kanyang mukha ay biglang namutla na para bang nakakita ng multo.
Nanginginig ang kanyang mga kamay habang mabilis na pinatay ang telebisyon. "Papasensya na, Sinag, na nadulas lang," sabi niya. Kahit hindi naman sa bata, siya nagpapaliwanag. Yumuko siya para linisin ang kalat, ngunit ang kanyang paghinga ay mabigat at mabilis. Sakto namang pumasok si Dumakulim sa kusina, galing sa kanyang opisina. Nakita niya ang nagkalat na lugaw at ang nanginginig na si Hiraya. "Ano niyong nangyari dito?" tanong niya. Ang boses ay walang emosyon. "Pasensya na po, sir. Nabitawan ko po ang mangkok," sagot ni Hiraya. Hindi nag-aangat ng tingin. Tinitigan lang siya ni Dumakulem. "Mag-ingat ka sa susunod. Mahal ang mga gamit dito." Pagkasabi noon, kumuha lang ito ng isang baso ng tubig at umalis na, pabalik sa malamig na katahimikan ng kanyang mundo. Naiwan si Hiraya na nililinis ang sahig, habang ang pangalang Laksamana Buwaya ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan, kasabay ng mga alaalang pilit na niyang ibinabaon sa limot. Samantala, sa security room na nasa basement ng gusali, isang gwardiya ang nagfa-fast forward sa mga recording ng araw na yon. Trabaho niyang iskan ang mga video para sa anumang hindi pangkaraniwan. Napahinto siya sa footage mula sa balkonahe kaninang hapon. Inulit niya ang video. Pinabagal niya. Tinitigan niyang mabuti ang kamay ng bata. May gumalaw. Kumurba ang daliri. Kumunot ang noo ng gwardiya. Aksidente lang ba yon? Isang muscle spasm? O may nakita ba talaga siya? Masyadong maliit. Masyadong mabilis. Nagkibit-balikat na lang siya at ipinagpatuloy ang pag-scan sa iba pang mga kamera. Iniisip na baka namamalikmata lang siya dahil sa antok. Ang maliit na milagro ay nanatiling isang lihim na alam lang ni Hiraya at ng isang piraso ng digital na alaala na nakatago sa isang hard drive. Isang sikretong naghihintay ng tamang panahon para mabunyag. Walang anunsyo. Walang nakasulat sa kalendaryo ni Dumakulim magtanggol. Ngunit para kay Hiraya, ang araw na yon ay sagrado. Ang ikasyam na kaarawan ni Sinag. Habang si Dumakulim ay nasa Hacienda Montecielo, nakikipagpulong sa mga dayuhang mamumuhunan, si Hiraya naman ay may sariling lihim na paghahanda. Mula sa sarili niyang sweldo, bumili siya ng mga makukulay na crepe paper. Ginamit niya ito para palamutian ang isang maliit na sulok sa kwarto ng bata. Gumupit siya ng mga letrang bumubuo sa mga salitang "Happy Birthday, Sinag" at idinikit ito sa dingding. Simple lang, magulo tingnan. Ngunit ginawa ito ng may pagmamahal. Pagdating ng hapon, habang natutulog ang ibang mga kasambahay, maingat niyang inilabas ang isang maliit na cupcake na may isang kandilang medyo tagilid sa gitna. Inilapag niya ito sa mesang katabi ng kama ni Sinag. "Sinag," mahina niyang tawag. "Gising na, mahal. May sorpresa ako sa'yo." Iminulat ng bata ang kanyang mga mata, ang karaniwang blangkong tingin. Ngunit hindi nasiraan ng loob si Hiraya. Maingat niyang sinindihan ang kandila. Ang maliit na apoy nito ay sumayaw-sayaw, nagbibigay ng kakaibang init at liwanag sa malaking kwarto. "Happy birthday to you," nagsimulang kumanta si Hiraya. Nanginginig ang kanyang boses, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng emosyon. "Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Sinag!" Tinitigan niya ang bata. Umaasa, nagdarasal. Pagkatapos ng kanta, may namuong katahimikan. Walang nangyari. Nagsimulang manlabo ang paningin ni Hiraya dahil sa mga luhang nagbabadyang tumulo. Alisin na sana niya ang cupcake ng isang tunog. Mahina, magaspang, ngunit isang tunog. Nanlaki ang mga mata ni Hiraya. Tumingin siya kay Sinag. Sa unang pagkakataon, ang mga mata ng bata ay hindi nakatitig sa kawalan. Nakatutok ito sa kanya. Nakikita siya. "Sa Sinag," nanginginig niyang sabi. Ang mga labi ng bata ay bahagyang bumuka. Muli, lumabas ang tunog.
Ah, at kasabay noon ang mga mata ni Sinag ay tumingin sa maliit na apoy ng kandila. Pagkatapos ay bumalik kay Hiraya. Isang malinaw na koneksyon. Isang sinulid na hindi nakikita ang biglang nabuo sa pagitan nilang dalawa. Hindi na napigilan ni Hiraya ang kanyang mga luha. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng tagumpay, ng purong kagalakan. Maranyang niyakap ang bata. Narinig mo ako. Narinig mo ako. Sinag ko. Bulong niya habang paulit-ulit na hinahalikan ang noo nito. Samantala, sa isang marangyang function hall sa Hacienda Montecielo, katatapos lang magsara ni Dumakulim magtanggol ng isa na namang malaking kasunduan. Nakangiti siyang nakikipagkamay sa mga investor. Tagumpay. Iyon ang tanging lengguwaheng naiintindihan niya. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang notifikasyon mula sa security system ng kanyang penthouse. Alert. Unauthorized activity. SM Nursery. Kumunot ang kanyang noo. Binuksan niya ang live feed mula sa kamera sa kwarto ng kanyang anak. Ang nakita niya ay nagpatigil sa kanyang mundo. Naroon si Hiraya. Yakap-yakap ang kanyang anak. Sa tabi nila, isang mumurahing cupcake na may nakasinding kandila. Isang eksenang hindi nababagay sa karangyaan ng kanyang tahanan. Isang eksenang hindi niya pinahintulutan. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay naglaho. Napalitan ito ng isang madilim na anino. Nag-init ang kanyang panga at isang malamig na apoy ang umakyat sa kanyang mga mata. Para sa kanya, hindi ito pagmamahal. Ito ay paglabag sa patakaran. Isang pangiinsulto. Bumaling siya sa kanyang personal na katulong na nakatayo sa kanyang likuran. Cancel the next meeting. Malamig niyang utos. Ang boses niya ay kasing talim ng yelo. Pero sir, uuwi tayo. Pagputol ni Dumakulim, ang mga mata ay nakatitig pa rin sa screen ng telepono. Sa imahe ng babaeng sa tingin niya ay lumampas sa kanyang hangganan. Ngayon din, ang pinto ng kwarto ni Sinag ay bumukas ng walang katok na parang sinipa ng isang hindi nakikitang puwersa. Nakatayo doon, si Dumakulim magtanggol. Ang kanyang mamahaling Amerikana ay wala na. Ang kwelyo ng kanyang puting polo ay bahagyang nakabukas, ngunit hindi ang kanyang kasuotan ang nakakatakot, kundi ang ekspresyon sa kanyang mukha. Isang maskara ng yelo at sa likod nito, isang nagngangalit na apoy. Natigilan si Hiraya na nooy katatapos lang punasan ang bibig ni Sinag. Ang kagalakan sa kanyang mukha kanina ay biglang naglaho na parang hinipan na kandila. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Dumakulim. Ang boses niya ay mahinahon, ngunit sa sobrang hinahon ay nakakakilabot. Ang bawat salita ay may bigat na parang bato. Itinuro niya ang cupcake at ang mga mumurahing palamuti sa dingding. Sir! Kaarawan po ni Sinag, nauutal na sagot ni Hiraya. Dahan-dahang tumayo na para bang isang kalasag sa pagitan ni Dumakulim at ng bata. At sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan para magdiwang? Tanong ni Dumakulim. Dahan-dahan siyang humakbang papasok. Ang temperatura sa silid ay tila biglang bumagsak. Kasama ba yan sa kontrata mo? Ang magkalat sa pamamahay ko? Ang magpanggap na parte ka ng pamilyang ito? Hindi po sa ganoon, sir. Nais ko lang po na, na maramdaman niyang espesyal siya? Putol ni Dumakulim, isang mapaklang tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Huwag kang mag-ilusyon, Miss Valencia. Trabahador lang kita. Bayad ka para alagaan siya, hindi para bigyan siya ng mga huwad na pag-asa. Ang bawat salita ay parang sampal sa mukha ni Hiraya. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod, ngunit pinilit niyang tumayo ng tuwid. Sa likod niya, ramdam niya ang pananahimik ni Sinag. Hindi po yon huwad na pag-asa, sir. Nagresponde po siya. Halos pabulong na, sabi ni Hiraya. Gumawa po siya ng tunog. Lalong nagdilim ang mukha ni Dumakulim. Sinungaling. Totoo po. Sabi ng sinungaling ka.
Sigaw niya at sa pagkakataong yon na wala na ang kontrol, kinuha niya ang cupcake at walang awang inihagis sa basurahan. Wala kang alam. Ang alam mo lang ay manloko para manatili sa trabahong ito. Akala mo ba maloloko mo ako sa mga paawa mong eksena? Dahil sa takot at gulat, napaatras si Hiraya. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi dahil sa takot para sa sarili, kundi sa sakit ng mga salitang ibinabato sa kanya. Kinuha ni Dumakulim ang kanyang wallet, dumukot ng isang makapal na bungkos ng pera at inihagis ito sa sahig. Sa paanan ni Hiraya, ang mga papel na pera ay kumalat na parang mga tuyong dahon. Heto ang sweldo mo at bonus para sa pagiging magaling mong actress. Sabi niya, puno ng pang-uuyam. Ngayon, kunin mo ang mga gamit mo at umalis ka na sa pamamahay ko. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo. Nakatitig lang si Hiraya sa nagkalat na pera. Ang kanyang dignidad ay parang pinira-piraso at isinaboy sa sahig kasama nito. Hindi niya ito pinulot. Tumingala siya at hinarap si Dumakulim. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. At sa sandaling iyon, isang tunog ang bumasag sa kanilang dalawa. Hindi ito ang mahinang na narinig ni Hiraya kanina. Ito ay isang iyak, isang malakas, nanginginig, at puno ng sakit na hikbi mula sa batang hindi pa umiiyak ng ganoon kalakas kailanman. Parehong natigilan sina Dumakulim at Hiraya. Napatingin sila kay Sinag. Ang mukha ng bata ay namumula. Ang maliit niyang dibdib ay umaangat baba. At ang mga luha ay bumabaha mula sa kanyang mga mata. Umiiyak siya para kay Hiraya. Nayanig ang mundo ni Dumakulim. Sa loob ng 9 na taon, ang tanging ingay na naririnig niya mula sa anak ay ang tunog ng mga makina. Ngayon, naririnig niya ang sakit nito. Bumalik ang tingin ni Hiraya kay Sinag. Puno ng pag-aalala. Gusto niyang lumapit, gusto niyang yakapin ang bata. Pero alam niyang wala na siyang karapatan. Tumingin siya kay Dumakulim isang huling beses. Ang kanyang mga mata ay nagsusumbong ng sakit na hindi kayang bigkasin ng mga salita. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumalikod. Hindi niya pinansin ang pera. Nagsimula siyang maglakad palabas ng kwarto, palabas ng penthouse, palayo sa nag-iisang milagrong nasaksihan niya. Habang naglalakad siya, ang iyak ni Sinag ay humahabol sa kanya. Bawat hikbi ay parang isang punyal na tumatarak sa kanyang puso. Naiwan si Dumakulim sa loob ng kwarto, nakatayo, hindi makagalaw. Ang tanging naririnig niya ay ang nakakabininging katahimikan na biglang pumalit sa sigawan at ang basag na pag-iyak ng kanyang anak. Walang tulog. Paikot-ikot si Dumakulim sa kanyang malawak na sala na parang isang hayop na nakakulong sa gintong hawla. Ang katahimikan na dati niyang binabayaran ay isa na ngayong kaaway. Sa bawat sulok, sa bawat anino, naririnig niya ang pag-iyak ni Sinag. Isang pag-iyak na tumagos sa pader ng kanyang pagwawalang bahala. Isang tunog na gumising sa isang bagay na matagal na niyang ibinaon sa limot. Ang konsensya. Hindi niya matagalan. Kailangan niyang burahin ito. Kailangan niyang alisin ang alaala ng gabing ito. Mabilis ang kanyang mga hakbang patungo sa hagdanan pa basement kung nasaan ang security room. Isang silid na malamig, madilim, at pinapailawan lang ng liwanag mula sa 12-dosenang monitor na nagpapakita ng bawat anggulo ng kanyang buhay. Dito, siya ang Diyos. Nakikita niya ang lahat. Kinokontrol niya ang lahat. Umupo siya sa silyang nakaharap sa control panel. Ang kanyang plano, hanapin ang recording ng insidente sa kwarto ni Sinag at pindutin ang delete para mawala na ito magpakailanman. Mabilis niyang natunton ang file. Nakita niya ang sarili, galit na galit. Nakita niya si Hiraya, umiiyak. At sa kuna, ang kanyang anak, umiiyak din. Nanigas ang kanyang daliri sa ibabaw ng delete button. Sasabihin ng isip niya na pindutin ito
Ngunit ang kamay niya ay hindi sumusunod. Sa halip, sa isang kilos na hindi niya maintindihan, ang kanyang daliri ay napunta sa rewind. Nagsimulang umikot pabalik ang mga oras, ang mga araw. Una niyang nakita ang pag-alis ni Hiraya, naglalakad sa gitna ng ulan. Pagkatapos, ang eksena sa kaarawan, ang maliit na kandila, ang kanta, ang ngiti sa mukha ni Hiraya. Nag-rewind pa siya at doon nagsimulang magbago ang lahat. Nakita niya si Hiraya sa balkonahe, kinakausap si Sinag tungkol sa araw. Nakita niya si Hiraya sa sahig, ginagalaw ang mga paa at kamay ng bata habang kumakanta ng Oyayi. Nakita niya si Hiraya na matiyagang sinusubuan ng bata. Kahit pa ang kalahati ng lugaw ay natatapon. Hindi ito nagalit. Pinunasan lang niya at ngumiti. Isang montage ng pasensya. Isang pelikula ng pag-aalagang hindi niya kailanman naibigay o nasaksihan. Ang mga therapist ay may sinusunod na oras. Pagkatapos ng isang oras, tapos na. Pero si Hiraya, ang oras niya ay ang oras ni Sinag. Nagpatuloy siya sa pag-rewind at pagkatapos natigilan siya sa isang partikular na eksena. Ang eksena sa balkonahe, ang eksenang pinatay ng gwardiya kagabi. Pinindot niya ang play. Pagkatapos, slow motion. Pagkatapos, zoom. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, nakatutok sa screen, sa kamay ng kanyang anak. Nakita niya ito. Malinaw. Hindi mapagkakaila. Ang paggalaw ng hintuturo, isang maliit, bahagyang pagkurba. Pero gumalaw ito. Tumugon ito sa tawag ni Hiraya. Napaurong si Dumakulim sa kanyang upuan, na para bang sinuntok sa sikmura. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Inulit niya, at inulit pa. 10 beses, 20 beses. Ang hatol ay pareho. Totoo ang sinabi ni Hiraya. Hindi siya nagsinungaling. Isang milagro ang nangyayari sa ilalim ng kanyang bubong, sa harap mismo ng kanyang mga kamera, at ang tanging ginawa niya ay itaboy ito palayo. Ang babaeng nagbigay ng liwanag sa madilim na mundo ng kanyang anak ay siya pa niyang sinaktan at ipinagtabuyan. Ang yelo sa kanyang puso ay nagsimulang mag-crack. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang damdamin ay unti-unting gumuho. Ang makapangyarihang si Dumakulim magtanggol, ang hari ng distrito ng Ginto, ay yumuko sa control panel. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa kanyang mga braso at sa malamig na katahimikan ng security room, walang nakakita nang ang mga balikat niya ay nagsimulang manginig. Walang tunog, walang hikbi, tanging mga luhang tahimik na dumaloy. Luha ng isang taong sa wakas ay natalo. Hindi ng kanyang mga kalaban sa negosyo, kundi ng kanyang sariling pagkabulag. Napatigil lang siya nang biglang bumukas ang pinto ng security room. Ang kanyang personal na katulong, si Alex, ay humahangos, ang muka ay puno ng pag-aalala. "Sir!" Sigaw nito, hindi napapansin ang estado ng kanyang amo. "Sir, kailangan ninyong makita ito." Itinuro ni Alex ang isa sa mga monitor na nakatutok sa isang news channel. Nakalagay sa breaking news banner, "Buwaya Corporation launches hostile takeover bid against Magtanggol Empire." "Sir," sabi ni Alex, nanginginig ang boses, "inaatake tayo ni Laksamana Buwaya. Sir, mukhang mauubos tayo." Ngunit si Dumakulim ay hindi nakatingin sa balita. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa naka-freeze na imahe sa kabilang monitor. Ang imahe ng daliri ng kanyang anak na gumagalaw. Ang kanyang imperyo ay guguho. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay mawawala. Ngunit sa sandaling iyon, iisa lang ang nasa isip niya. Huli na ba ang lahat? Ang boardroom ng Magtanggol Empire ay nagmistulang sentro ng isang bagyo. Ang mga executive na laging mukhang kalmado at may kontrol ay nagkakagulo. Ang mga telepono ay walang tigil sa pagtunog. Ang mga numero sa malaking screen sa dingding ay lahat kulay pula.
lahat pabulusok. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, ang hari ng imperyo, si Dumakulim magtanggol, ay nakaupo sa dulo ng mahabang mesa, hindi kumikibo. Isang nakakabinging katahimikan ang bumabalot sa kanya. "Sir, the stock price has dropped by 30% in the last hour," sigaw ng kanyang chief financial officer. "Lahat ng major investors natin ay nagbebenta na ng kanilang shares." Sabi naman ng isa pa, "Anong gagawin natin, Sir Dumakulim?" Tinitigan lang sila ni Dumakulim. Ang kanilang mga boses ay parang ugong na lang sa kanyang pandinig. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, ang mga numero sa screen ay walang kahulugan. Ang tanging kalkulasyon na tumatakbo sa kanyang isip ay kung gaano kalalim ang kanyang pagkakamali kagabi. Ang pag-iyak ni Sinag, ang mga mata ni Hiraya, iyon ang mga numerong hindi niya masukat, ang mga utang na hindi niya kayang bayaran. Dahan-dahang napunta ang kanyang tingin sa isang silver picture frame sa kanyang mesa. Ang litrato ni Sinag nung ito'y sanggol pa. Dati, ang litratong ito ay isa lamang palamuti. Parte ng imahe ng isang family man na kailangan niyang panindigan. Ngunit ngayon, sa unang pagkakataon, tunay niyang tinitigan ito. Nakita niya ang inosenteng mga mata, ang isang buhay na ipinagkatiwala sa kanya. Isang buhay na itinuring din niyang isang depektibong produkto. "Sir!" Naputol ang kanyang pag-iisip ng may sumigaw. "I-on ninyo ang BNC." In-on ng isang assistant ang malaking TV sa boardroom. At doon, sa screen, nakangiti ang mukha ng kanyang pinakamalaking kaaway. Si Laksama na buwaya, kumpiyansa at eleganteng sumasagot sa mga tanong ng isang reporter. "Mr. Buwaya, some analysts are calling this move ruthless, even personal," sabi ng reporter. Isang matalim na ngiti ang gumuhit sa labi ni Laksamana. "It's never personal. It's just good business," sagot nito. Ang boses ay malambing ngunit puno ng lason. "You see, in this world, you have to know which assets to keep and which ones to cut loose. You don't waste your capital on unprofitable investments, ganun lang kasimple." Unprofitable investments. Ang mga salitang yon ay tumama kay Dumakulim na parang bala. Iyon ang mismong mga salitang ginamit niya sa isip niya para ilarawan ang sarili niyang anak. Ang pang-iinsulto ay malinaw. Hindi lang ito atake sa kanyang kumpanya. Ito ay atake sa kanyang pagkatao. Isang bagong apoy ang biglang nag-alab sa loob ni Dumakulim. Tinabunan ng kanyang pagsisisi. Ang apoy ng galit. Tumayo siya. Ang lahat sa silid ay natahimik. "Alex!" tawag niya sa kanyang assistant. "Get me Laksamana on the phone, now." Ilang sandali lang, iniabot sa kanya ni Alex ang telepono. "Dumakulim," sabi ng boses sa kabilang linya, puno ng pagtatagumpay. "Napanood mo ba ako? I gave a great performance, don't you think?" "Buwaya," sagot ni Dumakulim. Ang bawat pantig ay matigas. "Anong gusto mo?" "Simple lang. Lahat ng sayo. Gusto kong makita kang lumuhod, magtanggol. Gusto kong kunin sayo ang lahat ng bagay na mahalaga sayo. Hindi mo makukuha ang kumpanyang ito." "Oh, I think I will." Tumawa si Laksamana. "You've become weak, distracted. Baka may investment kang masyadong kumakain ng oras mo?" Nanginig ang kamay ni Dumakulim na may hawak sa telepono. Bago pa siya makasagot, ibinaba na ni Laksamana ang tawag. Ibinato ni Dumakulim ang telepono sa pader. Nabiyak ito at nagkapira-piraso. "Maghahanap kayo ng private investigator," utos niya sa kanyang mga tauhan. Ang boses ay puno ng bagsik. "Ang pinakamagaling. Alamin ninyo ang lahat tungkol kay Laksamana Buwaya. Bawat sikreto, bawat kahinaan. Kahit gaano kalaki ang bayad, intindihin ninyo." Tumango ang lahat. Takot sa biglaang pagbabago ng kanilang amo. Lumipas ang ilang oras ng tensyon. Gabi na. Nag-uuwian na ang mga tao. Naiwan si Dumakulim sa kanyang madilim na opisina. Nag-iisa. Tumunog ang kanyang personal na telepono. Isang unknown number.
Sinagot niya ito. Mr. Magtanggol, ito po yung investigator. Anong nakuha mo? Tanong niya kaagad. Sir, may nahanap po ako. Isang kahinaan. Sabi ng lalaki sa kabilang linya. Tila nag-aalangan. Pero hindi po ito tungkol sa pera o sa negosyo. Personal po ito. Sabihin mo. May ilang segundong katahimikan. Tungkol po ito sa dati niyang asawa at sa anak nilang namatay maraming taon na ang nakalipas. Sabi ng investigador. Hindi niya ito dineklara sa kahit anong papeles. Pilit niyang tinago. Sir, ang pangalan po ng babae. Muli, isang paghinto. Ang pangalan po ng babae ay Hiraya Valencia. Ano? Anong sabi mo? Ang boses ni Dumakulay may isang mahinang bulong. Halos hindi marinig. Ngunit sa nakakabinging katahimikan ng kanyang opisina, ito'y umalingaw-ngaw na parang isang sigaw. Hiraya Valencia, sir. Ulit ng investigador sa kabilang linya. Siya po ang babaeng iniwan ni Laksamana Buwaya 20 taon na ang nakakaraan. Nanlamig ang buong katawan ni Dumakulem. Ang hawak niyang telepono ay tila naging isang blok ng yelo. Hindi. Hindi maaari. Isang pagkakataon lang. Isang malupit na biro ng tadhana. Ipadala mo sa akin ang lahat ng impormasyon. Utos niya. Bago ibaba ang tawag. Ilang segundo lang. Isang email ang pumasok sa kanyang computer. Ang subject, Buwaya, L. Background check. Nanginginig ang kanyang kamay habang binubuksan ang file. At doon, sa harap ng kanyang mga mata, ang buong kwento ay nabuo na parang isang bangungot. Mga lumang dokumento. Isang marriage certificate na may pirma ni na Laksamana Alonso at Hiraya Valencia at isang death certificate. Ang pangalan ng bata, Lito Valencia Alonso, sanhi ng kamatayan. Komplikasyon dahil sa cerebral palsy. Ang lahat ng hangin sa mundo ay tila nawala. Biglang nagbago ang lahat ng alaala niya kay Hiraya. Ang kalungkutan sa kanyang mga mata. Ang panginginig niya nang makita si Laksamana sa TV. Ang bulong niya noong unang gabi. Hindi tayo susuko. Katulad ng dati. Hindi iyon para kay Sinag. Iyon ay para sa anak niyang nawala. At si Laksamana, ang kanyang mga salita. You don't waste your capital on unprofitable investments. Hindi iyon tungkol sa negosyo. Iyon ay tungkol sa isang batang may sakit na tinalikuran niya dahil para sa kanya, isa itong pabigat. Ngayon, naiintindihan na ni Dumakulem. Ang atake ni Laksamana ay hindi lang pagnanasa sa kanyang yaman. Ito ay isang personal na paghihiganti. Isang paraan para patunayan na tama mo siya, na ang mga depektibong bagay, tao man o kumpanya, ay dapat lang iwanan para mamatay. At ang pinakamasakit sa lahat, ginagamit ni Laksamana ang parehong babae para sirain ang dalawang lalaki. Kasabay ng pagkaunawa ay isang matinding kirot. Ang kirot ng isang lalaking nakakita sa salamin at nasuklam sa kanyang refleksyon dahil ang ginawa niyang pagtataboy kay Hiraya ay ang mismong kalupitang ginawa ni Laksamana noon. Labas ng isang maliit na barong-barong sa gitna ng bagyo. 20 taon na ang nakalipas. Isang batang Hiraya, payat at basang-basa sa ulan, ang nakaluhod sa putikan. Yakap-yakap ang isang maliit na batang nilalagnat. Humahabol siya sa isang lalaking paalis, isang mas bata at mas payat na Laksamana. Laksamana, wag mo kaming iwan. Sigaw niya, ang boses ay halos hindi marinig sa lakas ng hangin at ulan. Nagmamakaawa ako sa iyo. Kailangan ng anak natin ng doktor. Huminto ang lalaki, ngunit hindi lumingon. Wala na akong pera, Hiraya. At kahit meron pa, para saan? Para gastusin sa isang kaso na wala namang pag-asa? Tanggapin mo na. Ganyan na lang siya habang buhay. Anak mo siya. Isa siyang pagkakamali. Sagot ni Laksamana. Ang boses ay malamig at walang pakiramdam. At sa huling salitang iyon,
Naglakad siya palayo at hindi na muling lumingon. Iniwan ang mag-ina sa gitna ng unos. Sa bayan ng Payapa, malayo sa kaguluhan ng Makati, nagtatrabaho si Hiraya sa isang maliit na karinderya. Naghuhugas siya ng mga plato, ang kanyang mga kamay ay sanay na sa sabon at tubig. Ito ang buhay na tinakasan niya at ito rin ang buhay na binalikan niya. Ngunit ang isip niya ay wala sa mga plato. Ito ay nasa isang penthouse, sa isang batang may mga matang blangko, ngunit alam niyang nakikinig. "Hoy, Hiraya! Bilisan mo dyan!" Sigaw ng may-ari ng karinderya. "Opo, Aling Nena." Habang nagpupunas siya ng mesa, kumuha siya ng isang maliit na piraso ng basang pamunas at pinilipit ito. Hindi niya namalayan, ang nabuo niya ay isang maliit na taong pamunas, katulad ng mga laruang ginagawa niya para kay Sinag. Tinitigan niya ito at isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Tumama sa ibabaw ng mesa. Ang sakit ng paglisan ay mas matindi pa sa sakit ng pag-alipusta dahil ang iniwan niya ay hindi isang trabaho, kundi isang pag-asa. Natapos ang flashback sa isip ni Dumakulem. Napatingin siya sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na pumirma ng bilyon-bilyong kontrata. Ngunit ang mga kamay ding iyon ang nagtulak palayo sa nag-iisang taong tunay na nakatulong sa kanyang anak. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang dibdib. Hindi na ito tungkol sa kumpanya. Hindi na ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagtubos. Mabilis siyang tumayo. Ang kanyang mukha ay hindi na mukha ng isang talunang CEO, kundi ng isang lalaking may misyon. "Alex!" Sigaw niya. Pumasok ang kanyang assistant. "Sir?" "Hanapin mo ang address ni Hiraya Valencia sa bayan ng Payapa." Utos niya. Ang boses ay puno ng determinasyon na ngayon lang narinig ng kanyang mga tauhan. "Ihanda mo ang kotse. Pupuntahan natin siya." "Pero sir," ang board meeting. "Kanselahin mo lahat," sabi ni Dumakulem habang isinusuot ang kanyang coat. "May mas mahalaga akong kailangang gawin. Pupuntahan ko siya," bulong niya sa sarili habang naglalakad palabas. Kahit pa kailanganin kong lumuhod. Amoy ng adobong kumukulo. Ingay ng mga tricycle sa labas. Pagod na mga kamay na nagpupunas ng mga mesang malagkit. Ito na muli ang mundo ni Hiraya Valencia. Isang mundong milya-milya ang layo sa malamig na penthouse, ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay pareho lang. "Hiraya, isang order ng kanin!" Sigaw ni Aling Nena. "Opo," sagot niya. Kinuha ang isang plato. Habang nagsasandok siya ng kanin, biglang natahimik ang buong karinderya. Ang mga customer na kanina'y maingay na nagkukwentuhan ay biglang natigilan. Pati ang tunog ng mga tricycle sa labas ay tila humina. May anino sa may pintuan. Napatingin si Hiraya at ang plato ng kanin ay muntik nang mabitawan ng kanyang mga kamay. Isang itim, makintab, at napakamahal na kotse ang huminto sa tapat ng kanilang maliit na kainan. Para itong isang itim na diamante sa gitna ng putikan. Bumukas ang pinto at mula doon ay bumaba ang isang lalaking hindi nababagay sa lugar na yon. Si Dumakulem magtanggol. Wala ang kanyang karaniwang driver o mga bodyguard. Mag-isa lang siya. Ang kanyang damit ay gusot-gusot, ang kanyang buhok ay bahagyang magulo, at sa kanyang mga mata, wala na ang lamig ng isang hari. Ang nandoon ay ang pagod at desperasyon. Ang lahat ng mata sa karinderya ay nasa kanya. Ngunit ang mga mata ni Dumakulem ay iisang tao lang ang hinahanap. Nakita niya si Hiraya sa likod ng counter. Naglakad siya papasok. Bawat hakbang niya ay mabigat. Ang mga nagbubulungan ay lalong humina. Dinaanan niya ang mga mesa, ang mga taong nakatingin sa kanya nang may pagtataka. Huminto siya sa harap mismo ni Hiraya. Nakatitig lang si Hiraya, hindi siya makapagsalita. Ang isip niya ay naghahanap ng mga salita, ng galit, ng tanong, ng pagtataboy, pero walang lumalabas. Ang tanging nararamdaman niya ay ang muling pagkirot ng sugat na iniwan ng lalaking ito sa kanyang puso. At pagkatapos,
Sa harap ni Aling Nena, sa harap ng mga magsasaka, at super na kumakain, sa harap ng lahat, ginawa ni Dumakulim magtanggol ang isang bagay na hindi kailanman inakala ni Hiraya na posible. Ang lalaking parang bundok ay dahan-dahang lumuhod, isang tuhod sa marumi at malagkit na sahig ng karinderya. Isang kolektibong singhap ang narinig mula sa mga tao sa paligid. "Sir," iyon lang ang salitang nagawa ni Hiraya na bigkasin, halos isang pabulong. Hindi siya tinitingnan ni Dumakulim sa mata. Nakayuko ito na parang isang makasalanang humaharap sa kanyang hatol. "Nagkamali ako, Hiraya," sabi niya. Ang boses ay basag at puno ng pagsisisi. "Patawarin mo ako." Umiling si Hiraya na paatras ng isang hakbang. Ang alaala ng itinapong pera at masasakit na salita ay bumalik. Nakita ko, pagpapatuloy ni Dumakulim, at sa wakas ay nag-angat siya ng tingin. Ang kanyang mga mata ay namumugto. Nakita ko ang lahat sa kamera. Nakita ko ang paggalaw ng daliri niya. Nakita ko ang pasensya mo. Nakita ko ang pagmamahal na ibinigay mo na hindi ko kailanman naibigay. Natigilan si Hiraya. "At alam ko na rin," dagdag ni Dumakulim, ang boses ay lalong humina. "Alam ko na ang tungkol kay Laksamana. Alam ko na ang ginawa niya sa'yo at sa inyong anak. Patawarin mo ako dahil ang ginawa ko sa'yo ay halos kapareho ng ginawa niya." Doon na bumigay ang pader na itinayo ni Hiraya. Isang hikbi ang kumawala sa kanyang lalamunan. Ang lalaking ito ay hindi na ang hari na nakilala niya. Isa na siyang taong wasak, katulad niya. "Hindi ako naparito para kunin kang muli bilang isang yaya," sabi ni Dumakulim. Ang mga luha ay nagsimula nang pumatak sa kanyang mga pisngi. "Naparito ako para magmakaawa. Hiraya, tulungan mo ako. Hindi ko alam kung paano. Hindi ko alam ang gagawin. Turuan mo akong maging ama para kay Sinag." Ang buong karinderya ay nakikinig. Ang buong mundo ay tila huminto para saksihan ang pagluhod ng isang hari. Hindi agad sumagot si Hiraya. Tinitigan niya ang lalaking nakaluhod sa kanyang harapan. Ang galit niya ay unti-unting napapalitan ng isang emosyong mas komplikado. Isang halo ng awa, ng pag-unawa, at isang maliit na kislap ng pag-asa. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, isang tanong lang ang lumabas sa kanyang mga labi. Isang tanong na nagpapatunay kung nasaan talaga ang kanyang puso. "Kumusta si Sinag?" Ang pagbabalik ni Hiraya sa penthouse ay ibang-iba sa kanyang pag-alis. Wala nang mga luhang tahimik. Wala nang pakiramdam ng kahihiyan. Sa pagkakataong ito, pumasok siya sa pinto, nakasabay ni Dumakulim magtanggol. Hindi bilang isang trabahador na nakayuko, kundi bilang isang kakampi na nakatayo ng tuwid. Ang mga kasambahay ay nagtatakang nakatingin, ngunit walang nangahas magtanong. Bago pa man sila tuluyang makapasok, huminto si Hiraya sa may pintuan. Hinarap niya si Dumakulim. "May mga kondisyon ako," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. "Kahit ano," mabilis na sagot ni Dumakulim. "Una, hindi na ako yaya. Kasama mo ako sa pag-aalaga kay Sinag. Magkasama tayong magdedesisyon para sa kanya," sabi ni Hiraya. "Lahat ng tungkol sa kanya, dapat alam ko. At dapat alam mo rin." Tumango si Dumakulim ng walang pag-aalinlangan. "Sang-ayon ako." Pangalawa, pagpapatuloy niya. Hindi na natin susundin ang mga therapist na hindi nakikinig. Susundin natin kung ano ang sinasabi sa atin ni Sinag sa sarili niyang paraan. Sang-ayon ako. At panghuli, huminga ng malalim si Hiraya. "Si Laksamana. Kailangan natin siyang harapin. Hindi lang para sa kumpanya mo, kundi para sa hustisya, para sa anak ko, at para kay Sinag." Tinitigan ni Dumakulim si Hiraya. Nakita niya ang lakas na matagal nang nakatago sa likod ng kalungkutan. Ito ang babaeng hinamak niya.
At ito rin ang babaeng maaaring maging kaligtasan nilang lahat. Sang-ayon ako, sabi niya. At sa pagkakataong ito, may ngiting gumuhit sa kanyang labi. Isang ngiting pagod, ngunit totoo. Magkasama tayo dito. Pagpasok nila sa kwarto ni Sinag, ang bata ay nakahiga lang gaya ng dati. Ngunit nang marinig nito ang boses ni Hiraya na tumatawag sa kanyang pangalan. Sinag, mahal, bumalik na ako. May nangyari. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ng bata. Halos hindi mahahalata, ngunit naroon. Nakita ito ni Dumakulem at sa sandaling iyon, alam niyang tama ang kanyang naging desisyon. Nagsimula ang kanilang kakaibang alyansa. Ang penthouse na dati malamig at tahimik ay nagkaroon ng bagong buhay. Ang sala ay naging isang makeshift therapy room. Sabay nilang pinapanood ang mga video tungkol sa mga bagong pamamaraan ng pag-aalaga. Magkasama nilang pinapakain si Sinag. Sa gabi, kapag tulog na ang bata, nagpupulong sila sa opisina ni Dumakulem, hindi para pag-usapan ng pagbagsak ng stock market, kundi para pag-usapan kung paano palalakasin ang loob ni Hiraya para harapin ang multo ng kanyang nakaraan. Ngunit habang sila ay nagiging mas matatag, ang kaaway naman nila ay nagiging mas mapanganib. Nalaman ni Laksamana Buwaya na bumalik si Hiraya. Ang balitang ito ay tila isang malaking sampal sa kanyang tagumpay. Ang babaeng itinapon niya ay bumalik para tulungan ang lalaking gusto niyang sirain. Ang depektibong nakaraan ay bumabalik para guluhin ang kanyang perpektong kasalukuyan. Isang hapon, habang naglalakad si Dumakulem sa lobby ng kanyang gusali, isang delivery man ang nag-abot sa kanya ng isang maliit na kahon. Wala itong pangalan ng nagpadala. Nang buksan niya ito sa kanyang opisina, kasama si Hiraya, ang kanilang mga dugo ay nagyelo. Sa loob ng kahon ay isang maliit na laruang kabayo na gawa sa kahoy. Isang klasikong laruan, ngunit sira ito. Bali ang isang paa. Walang sulat, walang paliwanag, ngunit ang mensahe ay malinaw na parang kristal. Habang nakatitig sila sa sirang laruan, tumunog ang telepono ni Dumakulem. Isang private number. Sinagot niya ito at inilagay sa speaker mode. Magandang hapon, magtanggol. Sabi ng boses ni Laksamana, malamig at puno ng panunuya. Narinig ko ang balita. Mukhang nahanap mo ulit ang isang luma mong investment. Hindi sumagot si Dumakulem. Hinawakan ni Hiraya ang kanyang braso, ang mga daliri nito ay nanginginig. Isang payo lang. Pagpapatuloy ni Laksamana, ang bawat salita ay may nakatagong lason. Mag-ingat ka sa mga luma at sirang bagay. Madali lang masira ang mga yan. Ulit. Isang halakhak. Pagkatapos, ang tunog ng pagbaba ng telepono. Katahimikan. Tumingin si Dumakulem kay Hiraya na ngayon ay namumutla. Ang pagbabanta ay hindi na tungkol sa pera o sa kumpanya. Direkta na itong nakatutok sa kanila, kay Hiraya, at sa pinakamahalaga sa lahat, kay Sinag. Ang laban ay hindi na sa boardroom. Ang laban ay dinala na sa loob ng kanilang tahanan. Ang Grand Ballroom ng Montecielo Hotel ay puno ng mga pinakamakapangyarihang tao sa mundo ng negosyo. Ito ang araw ng emergency shareholders meeting na ipinatawag ni Laksamana Buwaya. Ang huling hakbang para tuluyan ng maagaw ang magtanggol empire. Nakatayo si Laksamana sa entablado, sa likod ng isang eleganteng podium. Siya ang larawan ng tagumpay. Mamahaling damit, kumpiyansang nangiti, at ang aura ng isang taong alam na nanalo na. Mga ginang at ginoo, simula niya, ang kanyang boses ay umaaling-aungaw sa buong silid. Ngayon, nasasaksihan natin hindi ang pagbagsak ng isang imperyo, kundi ang pagsilang ng bago. Isang imperyong itinayo sa lakas, sa bisyon, at sa kakayahang tanggalin ang mga pabigat. Sa likod ng ballroom, nakatayo si Dumakulem magtanggol sa dilim. Pinapanood ang lahat. Hindi siya mukhang talunan. Mukha siyang isang general na naghihintay ng tamang oras para sa kanyang huling opensiba. Sabi nila, personal daw ito.
Pagpapatuloy ni Laksamana, may bahid ng panguuyam. Pero hindi. Ito ay simpleng lohika. Kung ang isang puno ay hindi na namumunga, pinuputol ito. Kung ang isang kabayo ay bali na ang paa, hindi mo na ito isinasali sa karera. Tinatapos mo na ang kanyang paghihirap. Sa mga salitang iyon, isang pamilyar na kirot ang naramdaman ni Dumakulem. Ngunit kasabay nito ay isang nag-aalab na determinasyon. Nagpatuloy si Laksamana sa kanyang talumpati. Ipinipinta si Dumakulem bilang isang leader na mahina at sentimental. Habang papalapit na siya sa pagtatapos, sa sandaling hihingi na niya ang boto ng mga shareholder, hindi iyan totoo. Isang boses ng babae ang bumasag sa kanyang momentum. Ang malaking pinto sa likod ng ballroom ay bumukas. At mula sa liwanag, dahan-dahang naglakad papasok si Hiraya Valencia. Lahat ng ulo ay napalingon sa kanya. Simple lang ang kanyang suot, isang bestidang matagal nang nakatago sa kanyang aparador. Ngunit sa kanyang paglakad, may dignidad at lakas na hindi kayang bilhin ng pera. Nanlaki ang mga mata ni Laksamana. Ang kanyang nangiti ay naglaho, para siyang nakakita ng multo. Sa sino ka? Tanong niya. Sinusubukang bawiin ang kanyang kumpiyansa. Security! Ilabas ang babaeng yan. Ngunit bago pa makalapit ang mga gwardiya, nagsalita muli si Hiraya. Ang kanyang boses ay mas malakas na ngayon. Pinalalakas ng mikroponong lihim na ibinigay sa kanya ni Dumakulem. Ang pangalan ko ay Hiraya Valencia. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang kay Laksamana. At ang lalaking nagsasabing magaling pumili ng pamumuhunan ay ang parehong lalaki na minsay nag-iwan sa sarili niyang anak para mamatay dahil para sa kanya, isa itong pabigat. Isang bulungan ang kumalat sa buong silid. Sinungaling! Sigaw ni Laksamana. Ang kanyang mukha ay namumutla na. Wala akong anak. Pakanan niyo to. Magtanggol. Hindi ako nagsisinungaling, sabi ni Hiraya. At sa pagkakataong ito, isang luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Ngunit hindi ito luha ng kahinaan, kundi luha ng katapangan. Ang anak natin, si Lito. Kamukha mo siya, Laksamana, at namatay siyang hinahanap ka. Sa hudyat ni Dumakulem, ang malaking screen sa likod ni Laksamana na kanina'y nagpapakita ng mga stock charts ay biglang nagbago. Ipinakita nito ang isang lumang litrato, isang masayang mag-asawa, si Hiraya at isang binatang Laksamana. Pagkatapos, isang kopya ng kanilang marriage certificate at ang pinakamatindi sa lahat, isang kopya ng death certificate ng kanilang anak. Natigilan ang lahat. Ang katahimikan sa silid ay mas matindi pa sa kahit anong sigaw. Hindi lang niya tinalikuran ang kanyang anak, sabi ni Dumakulem, lumalabas mula sa dilim at tumatabi kay Hiraya. Ginawa niya ang lahat para itago ang katotohanan ito, dahil ang isang depektibong anak ay hindi bagay sa kanyang perpektong imahe. Ito ba ang taong gusto ninyong mamuno sa inyo? Tanong ni Dumakulem sa mga shareholder. Isang taong kayang itapon ang sarili niyang dugot laman para sa ambisyon? Bumagsak si Laksamana sa kanyang kinatatayuan. Wala na ang kapangyarihan, wala na ang yabang. Ang natira na lang ay isang duwag na nahubaran sa harap ng buong mundo. Security! Sigaw ng chairman of the board. Ilabas ninyo si Mr. Buwaya. Habang kinakaladkad ng mga gwardiya si Laksamana palabas, napadaan ito kina Dumakulem at Hiraya. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagkasuklam, nakatutok kay Hiraya. Ngunit si Hiraya ay hindi natinag. Tinitigan niya lang ito pabalik at sa kanyang mga mata, walang paghihiganti. Tanging isang malungkot na pagtanggap. Nawala ang kumpanya kay Dumakulem. Napunta ito sa kamay ng board. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, habang ang mga reporter ay nagsisuguran, wala siyang pakialam. Humarap siya kay Hiraya. Hinawakan niya ang kamay nito. Tapos na! Bulong niya. Tumango si Hiraya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi
Sa unang pagkakataon, umuwi na tayo, sabi ni Dumakulim. At sa gitna ng pagguho ng kanyang imperyo, magkahawak kamay silang naglakad palabas, palayo sa gulo, pabalik sa tahanan kung saan naghihintay ang kanilang nag-iisang yaman. Lumipas ang 6 na buwan. Ang balita tungkol sa pagbagsak ni Laksama na buwaya at ang pagkawala ng Magtanggol Empire ay matagal nang napalitan ng mga bagong iskandalo. Sa mabilis na pag-ikot ng mundo ng negosyo, ang pangalan ni Dumakulim Magtanggol ay halos nalimot na. Wala na ang penthouse sa distrito ng Ginto. Wala na ang mga mamahaling kotse. Wala na ang mga kasambahay. Ang kanilang mundo ngayon ay isang maliit, inuupahang bahay sa isang tahimik na subdivision sa Pasay. May maliit itong hardin sa likod, mga kapitbahay na bumabati tuwing umaga, at amoy ng nilulutong sinangag sa halip na mamahaling pabango. Sa maliit na kusina, isang lalaki ang nakatayo sa harap ng kalan, nakakunot ang noo. Si Dumakulim Magtanggol, na dati nagpapatakbo ng 1 bilyong pisong kumpanya, ay hirap na hirap sa pagsasaing. Apoy? Masyadong malakas ang apoy, bulong niya sa sarili. Mula sa likod, lumapit si Hiraya, pinipigilan ang pagtawa. Hinaan mo lang, ganyan, at huwag mong masyadong haluin, magiging lugaw yan. Napabuntong hininga si Dumakulim. Mas madali pa atang magpatakbo ng korporasyon kaysa dito. Ngumiti si Hiraya. Masasanay ka rin. Ito na ang kanilang bagong buhay. Isang buhay na simple, isang buhay na totoo. Natutunan ni Dumakulim na hindi pala nakamamatay ang paghuhugas ng pinggan. Natutunan niyang magluto ng itlog. At ang pinakamahalaga sa lahat, natutunan niyang maging isang ama. Sa hardin sa likod bahay, sa ilalim ng puno ng mangga, nakaupo si Sinag sa kanyang wheelchair. Ngunit hindi na ito ang dating blangkong bata. Ang kanyang mga mata ay alisto na. May ngiti na sa kanyang mga labi. Okay, champion, sabi ni Dumakulim, lumabas ng bahay at lumapit sa anak. Oras na para sa ating ehersisyo. Kasama si Hiraya, maingat nilang inalalayan si Sinag na tumayo. Ang mga binti nito ay nanginginig pa, mahina pa. Ngunit may determinasyon sa mukha ng bata. 1, 2, 3, bilang ni Hiraya. Habang sabay nilang ginagabayan ang bawat munting hakbang ni Sinag sa damuhan. Bawat hakbang ay isang tagumpay. Bawat patak ng pawis ay isang medalya. Dito, sa maliit na hardin na ito, mas mayaman pa sila kaysa noong nasa penthouse sila. Dahil ang yaman nila ngayon ay hindi na nasusukat sa pera, kundi sa mga ngiti, sa mga pag-unlad, sa mga sandaling magkakasama sila. Gabi-gabi, bago matulog si Sinag, may bago ng ritual si Dumakulim. Dati, ang binabasa niya ay mga financial reports. Ngayon, mga libro na ng pambatang kwento. At namuhay sila ng maligaya magpakailanman. Basa niya, isinara ang libro. Tiningnan niya ang kanyang anak na nakatitig sa kanya, ang mga matay kumikinang sa ilaw mula sa lampshade. Anak, mahina niyang sabi, hinahaplos ang buhok nito. Patawarin mo si Papa kung ngayon lang ako dumating, ha? Walang salitang sagot. Ngunit itinaas ni Sinag ang kanyang kamay at marahang hinawakan ng pisngi ni Dumakulim. Isang haplos na nagsasabi ng lahat. Sa paglipas ng mga araw, ang ugnayan ni na Dumakulim at Hiraya ay unti-unti ring nagbago. Hindi na sila basta magkakampi. Sa mga gabing tahimik, pagkatapos nilang alagaan si Sinag, nauupo sila sa maliit na beranda, nagkakape at nagkukwentuhan. Napag-usapan nila ang nakaraan ni Hiraya, ang mga pangarap ni Dumakulim noong bata pa siya, bago siya nilamon ng ambisyon. Sa mga sandaling iyon, hindi sila ang dating amo at yaya. Hindi sila ang bilyonaryo at ang simpleng babae. Sila ay 2 taong sinaktan ng mundo, ngunit sa piling ng isa't isa, unti-unting nabubuo muli. Isang hapon, habang nag-eehersisyo na naman sila sa hardin,
Matapos ang ilang hakbang, biglang natigilan si Sinag. Huminga ito ng malalim. Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Dumakulim. Ang kanyang mga labi ay nagsimulang gumalaw. Sinusubukang bumuo ng isang hugis, sinusubukang gumawa ng isang tunog. Napigil ni na Dumakulim at Hiraya ang kanilang paghinga. Ang buong mundo ay tila huminto, nag-aabang. Dapit hapon na sa Pasay, ang langit ay pinipintahan ng kulay kahel at rosas. Nakaupo si Dumakulim sa damuhan ng kanilang maliit na hardin, habang maingat na nakakalong sa kanya si Sinag. Nakasandal ang likod ng bata sa kanyang dibdib, isang posisyong dati o sa panaginip lang niya magagawa. Tingnan mo yon, anak. Bulong ni Dumakulim, itinuturo ang isang ibon na dumapo sa puno. Ang tawag dyan maya, maliit lang sila, pero napakalakas ng kanilang mga pakpak. Ito na ang kanilang wika. Ang wika ng mga bagay na simple at totoo. Hindi na stock market at mga numero ang kanyang ikinukwento, kundi mga ibon, mga ulap, at mga bituin. Mula sa bintana ng kusina, pinapanood sila ni Hiraya habang nagpupunas ng mga plato. Isang ngiti ang hindi maalis sa kanyang mga labi. Ito ang pangarap na matagal na niyang isinuko. Isang pamilya, isang tahanan. Bumalik ang tingin ni Dumakulim sa kanyang anak. Nakita niya ang paggalaw ng mga labi nito, ang paghahabol ng hininga. Ang buong katawan ni Sinag ay tila nag-iipon ng lahat ng lakas nito para sa isang bagay na napakahalaga. Napigil ni Dumakulim ang kanyang paghinga. Hinawakan niya ang kamay ng bata. Anong gusto mong sabihin, champion? Makikinig si Papa. Tumingala si Sinag. Sa unang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay hindi lang basta tumingin, kundi tinitigan ng diretso ang mga mata ng kanyang ama. Isang koneksyong mas malalim pa sa salita ang nabuo sa pagitan nila. At pagkatapos, sa gitna ng katahimikan ng papalubog na araw, lumabas ito. Isang tunog na basag, nanginginig, ngunit buo at malinaw. Pa? Natigilan ang mundo ni Dumakulim magtanggol. Ang hangin, ang oras, ang tibok ng kanyang puso. Narinig niya ba yon ng tama? O guni-guni lang ba niya ito? Isang desperadong panaginip ng isang nagsisising ama. Tumingin siya kay Sinag. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pag-asa at pag-aalinlangan. Ngumiti ang bata at inulit ito. Mas malakas ng kaunti. Papa. At doon na bumigay ang huling pader na bumabalot sa puso ni Dumakulim. Hindi na ito crack. Ito ay isang pagguho. Ang lahat ng sakit, lahat ng pagsisisi, lahat ng nawalang taon ay biglang nahugasan. Ang mga luhang hindi niya iniyak noong nawala ang kanyang imperyo ay bumuhos ngayon. Mga luhang mainit, mga luhang masaya, mga luhang nagpapalaya. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak, hindi na alintana kung masisira ang brace sa mga binti nito. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa balikat ni Sinag at doon, ang dating hari ng Makati ay humagulgol na parang isang bata. 2 salita lang. Ngunit para sa kanya, iyon ang pinakamahalagang kontratang napanalunan niya sa buong buhay niya. Iyon ang tunog ng pagpapatawad, ang tunog ng pag-ibig. Lumabas si Hiraya mula sa bahay, may mga luha ring dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Lumapit siya sa kanila at lumuhod. Niyakap niya silang dalawa at sa kauna-unahang pagkakataon, ang 3 taong sinira ng tadhana ay nabuo bilang isang pamilya. Walang kastilyo, walang korona. Tanging isang maliit na hardin, isang papalubog na araw, at ang pinakamayamang tunog sa buong mundo. Nang tumahan na si Dumakulim, tumingin siya kay Hiraya sa ibabaw ng ulo ni Sinag. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat, ng paghanga, at ng isang pag-ibig na hindi na kailangan pang bigkasin. Tumayo sila. Inilagay ni Dumakulim si Sinag sa wheelchair. At habang itinutulak niya ito pabalik sa loob ng bahay, dahan-dahang hinawakan ni Hiraya ang kanyang kabilang kamay. Ang kanilang mga daliri ay nagsalikop, magkasama,
Sabay-sabay, naglakad sila patungo sa kanilang bagong simula. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Dumakulem, Hiraya at Sinag. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera o kapangyarihan, kundi sa mga pagkakataong pinipili nating maging present para sa mga taong mahal natin. Ang isang salita mula sa tapat na puso ay mas mahalaga pa kaysa sa lahat ng ginto sa mundo. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay mula sa malamig na penthouse hanggang sa mainit na tahanan sa Pasay. Sinamahan ninyo sila sa kanilang pagluha, pagbangon at paghilom. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang inyong napulot? I-comment nyo lang po sa ibaba at ating pagkwentuhan. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito at kung tumagos ito sa inyong mga puso, isang pindot lang po sa like button ay malaking tulong na. Huwag na rin pong kalimutang i-share sa inyong mga kaibigan at kapamilya. At syempre, mag-subscribe na rin po kayo para sa mas marami pang kwentong aantig sa inyong mga damdamin. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.